In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Shalom. Alechem. Magandang umaga sa ating lahat sa mga panig ng buong mundo. Mga nakikinig at nanonood ngayon. Atin naman pakinggan ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Glory to you, Lord Jesus Christ. Noon ding araw na iyon, si Jesus ay lumabas ng bahay at naupo sa tabi ng lawa. Pinagkalimpumpunan siya ng makapal na tao, kaya sumakay siya sa isang bangka at doon naupo. Nasa dalampasigan naman ang mga tao at nagturo siya ng maraming bagay sa pamamagitan ng mga talinghaga. May isang magsasakang lumabas upang maghasik. Sa kanyang paghahasik ay may binhing nalaglag sa tabi ng daan. Dumating ang mga ibon at tinuka ang mga iyon. May binhi namang nalaglag sa kabatuhan, sapagkat manipis lang ang lupa, roon sumibol agad ang binhing iyon. Ngunit nang mapabilad sa matinding sikat ng araw ay natuyo. Palibhasay walang gaanong ugat. May binhi namang nalaglag sa dawagan. Lumago ang mga dawag at ininis ang mga iyon. Ngunit ang binhing nalaglag sa mabuting lupa ay nag-uhay. May tig sa 100, may tig 60, at may tig 30 butil ang bawat uhay. Ang may pandinig ay makinig. Ang mabuting balita ng Panginoon. Praise to you, Lord Jesus Christ. Pagnilayan natin sa mabuting balita ngayong 50th Sunday in Ordinary Time, sa aking pagninilay, ang tumatak sa akin ay ang tanong ni Jesus, anong klaseng lupa ang puso ko? Araw-araw, naghahasik ang Diyos ng kanyang salita. Hindi siya nagsasawang magmahal, magpatawad, at magbigay ng pagkakataon. Ngunit, ang tanong ay, handa ba akong tanggapin at isabuhay ang kanyang salita? May mga pagkakataong para tayong tabi ng daan, nakikinig sa homilya, pero paglabas ng simbahan, mas naalala pa natin ang ulam kaysa sa mensahe ng Diyos. Minsan naman, para tayong mabatong lupa, sobrang inspired pagkatapos ng rekoleksyon o retreat, pero pagdating ng problema, nawawala agad ang sigla sa paglilingkod. May pagkakataon ding para tayong lupang may dawag. Gusto nating sundan si Kristo, pero mas inuuna natin ang pera, pride, chismis, social media, at pansariling interes.
Pero ang paanyaya ni Jesus ay maging mabuting lupa, pusong bukas, mapagpakumbaba, matiyaga, at handang mamunga ng pagmamahal, pagpapatawad, kabutihan, at paglilingkod. Sa panahon ngayon, marami tayong hamon. Kapag may bagyo, lahat ay sabay-sabay magpo-post ng pray for everyone. Pero kapag maganda na ang panahon, minsan pati misa ay nakakalimutan. Sana ang ating pananampalataya ay hindi lang lumalabas kapag may problema sa simbahan. Minsan, mas napapansin pa nating ang mali ng choir, liktor, o komentator kaysa salita ng Diyos. Tandaan natin, hindi tayo pumupunta sa simbahan para humanap ng pagkakamali, kundi para matagpuan si Kristo. Sa pamilya, kumpleto tayo sa outing, birthday, at videoke. Pero kapag family prayer na, biglang may kanya-kanyang ginagawa. Sana mas maging connected tayo sa Diyos kaysa sa Wi-Fi. Sa trabaho, masipag tayong mag-overtime para sa sweldo, pero hirap tayong maglaan ng ilang minuto para sa panalangin. Huwag nating kalimutan na ang Diyos ang nagbibigay ng lakas at buhay. Sa usaping politika, maaari tayong magkaiba ng opinyon. Ngunit, hindi tayo dapat mawalan ng paggalang, katotohanan, at pagmamahal sa kapwa. Bilang Kristiyano, ang ating unang katapatan ay kay Kristo. Bilang mga Romano Katoliko, tinatawag tayong makinig at isabuhay ang salita ng Diyos. Dumalo sa banal na misa at tanggapin ang mga sakramento. Manalangin araw-araw. Magpatawad at magmahal kahit mahirap. Maglingkod na may kababaang loob. Manatiling tapat kay Kristo sa gitna ng anumang pagsubok. Ang tanong ngayon ay hindi kung naghahasik pa ba ang Diyos. Ang tanong ay, mamumunga ba ang kanyang salita sa aking puso? Manalangin tayo. Panginoong Hesus, gawin mo kaming mabuting lupa upang ang iyong salita ay mamunga ng pananampalataya, pag-asa at pag-ibig. Ipinapanalangin namin ang lahat na may karamdaman, pisikal, emosyonal, mental at espiritual. Pagalingin mo sila ayon sa iyong banal na kalooban. Bigyan mo ng lakas at agarang pagaling sina Monsignor Ismael, Padre Lorenzo Boots, Padre Boy, Raul, Jonah, Adela,
Fatima, Raymond Lawrence, Faith, Rino, Rochelle, Irene, Josefina, Elvera, Cecilio, Reggie, Mary Ann, Chisa, Raymark, ang aking buong pamilya at ang lahat ng nakabasa, nakikinig at nanonood nito na may karamdaman. Pagpalain mo ang aming Santo Papa Leo XIV, ang lahat ng obispo, mga pari, diakono, relihiyoso at relihiyosa, lalo na ang aming Diocesan Administrador, Monsignor Claro Caluya, Sister Sara, Jerry, Erlinda, at lahat ng lingkod ng simbahan. Gabayan mo ang aming bansa, si Pangulong Ferdinand Marcos Jr., ang Senado, Kongreso, Hudikatura, aming gobernador, mga mayor, at lahat ng pinunong naglilingkod sa sambayanan upang manaig ang katotohanan, katarungan, at kabutihang panlahat. Ipagkaloob mo ang walang hanggang kapahingaan kina Papa Francisco, Janet, Hiram, Padre Cesar, Ami, at sa lahat ng yumao sa pamamagitan ng mahal na Berheng Maria. Iligtas mo kami sa lahat ng unos, kalamidad, lindol, baha, bagyo, sunog, digmaan, sakit, tukso, kasalanan, at sa lahat ng kapahamakan. Gabayan mo kami upang manatili sa iyong pag-ibig hanggang wakas. Amen. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. God bless!